Hello, good morning mga ka-Hardin. So Mr. Hardin Rongguro. So ngayong umaga nandito na po tayo sa ating munting Hardin. Dahil ngayong umaga po mag-a-apply po tayo ng pataba para po sa ating mga sitaw. So bali po ngayong umaga po, samahan nyo ako dahil ituturo ko sa inyo kung paano po natin gagawin ang pag-apply ng fertilizer o pataba sa pamamaraang foliar fertilizer. So yun po. So mag-apply po tayo ngayon ng foliar fertilizer. So ano nga po ba ang tinatawag natin na foliar? So itong foliar po, sabi natin na pataba ay ang pagtunaw po ng sulit na pataba para pandilig sa ating mga halaman. So ginagawa po natin ito para mas madaling ma-absorb ng ating mga halaman ang pataba na ating ini-apply sa ating mga halaman. Pero mayroon dapat po tayo ng tandaan sa pag-apply po ng foliar na pataba. So kung gusto nyo malaman, so panoorin nyo yung aking buong video. Tapos na po tayo nagtimpla ng ating urea. Ito yung pataba na i-apply natin ngayong umaga. So, sa sabi natin timpla ng urea sa tubig. So, ugaliin lang po natin na maglagay ng 2 kutsarita o 2 kutsara ng sabi natin pataba sa bawat litro ng tubig. So, since na gumamit po ako ng 16 liters po na balde, ang kanyang water capacity, kaya naglagay po ako ng 32 tablespoonful ng sabi natin urea. Tinunaw po natin ng maigi. So bakit kailangan tunawin ang pataba? Sapagkat lahat ng mga sabi natin solid particle, lahat ng minerals na in the forms of solid particle, hindi po yan ma-absorb ng ating mga halaman unless or otherwise it was converted into liquid. So kaya ang gagawin, tunawin na muna po natin ang pataba bago po natin idilig sa ating mga halaman. Pero tatandaan po natin sa panahon po ng tag-init, tulad po nito ngayon na masyadong mainit ang panahon, pagkatapos po natin magdilig ng pataba, so hayaan natin na ma-absorb ng halaman yung sabi natin, apply natin na pataba. So magsabi natin, papalagpasin po natin yung 15 minutes to 30 minutes bago po banlawan natin yung ating mga diniligan na mga halaman. Kasi po ang mangyayari, so magkakaroon po ng sabi natin pagkasunog sa dahon ng mga pananim natin if ever na hindi natin banlawan o diligan uli ng tap water yung ating mga halaman na diniligan. So yan po yun. Kinakailangan maging maingat po tayo dahil alam naman po natin na yung pagugulayan ay sabi natin business. So sabi natin uukulan natin ng oras at siyempre naglalaan po tayo ng salapi para po mapaganda ang tubo ng ating mga pananim. Kaya sayang po kung masunog yung mga dahon ng ating mga pananim. So kaya guys, I hope na naintindihan yung ating instruction para sa pagdidilig ng halaman. So ulitin ko, magtutunaw tayo ng 2 kutsara ng sabi natin urea sa bawat 1 litro ng tubig. Pagkatapos, ididilig natin sa ating mga halaman. Palipasin po natin yung 15 minutes up to 30 minutes bago po tayo magbanlaw uli. Banlawan natin para maiwasan ang pagkasunog ng dahon ng ating mga halaman. Kung naintindihan nyo na guys, tara, samahan nyo na at magdidilig na po tayo. So gamit po yung ating tinunaw na fertilizer. Ngayon magdidilig na po tayo sa ating mga halaman. So kinakailangan patamain po natin sa dahon. Kasi ang tinatawag po natin na foliar fertilizer, ang target na patamaan natin ay ang dahon ng ating mga pananim. Dahil dito po sa mga dahon ng ating pananim, dito po linuluto yung pagkain sa pamamagitan ng tinatawag na photosynthesis. Yan. So, at sa tulong ng kanyang bisil na phloem, yan po. So, ito transport yung lahat ng mga pagkain from the leaves to the different parts of the plant part. So kaya dililigan po natin yung dahon para po ma-absorb ng dahon sa pamamagitan ng kanyang breathing organ. So yung tinatawag po natin na stomata. Sa pamamagitan po ng pag-absorb ng mga pataba sa stomata, so ma-absorb at masabi natin magagamit ng ating mga halaman ang fertilizer na ating in-apply dito sa ating mga tanim na gulay. So,
So pag-apply po ng sabi natin foliar na pataba, ugaliin natin mag-apply early in the morning and late in the afternoon. When that stomata is open. Yan po, so dapat maaga pa tayo magdilig para bukas pa po yung stomata, the breathing organ of the plant. At nang ma-absorb yung lahat ng mga fertilizer na ating ini-apply. So bawal na mag-apply beyond 8 o'clock. So sapagkat po nag-close na po o nagsara na si stomata, so hindi na ma-absorb at magagamit ng ating mga halaman nang in-apply po natin ng mga pataba. So especially na tag-init ngayon, so madaling mag-evaporate yung nitrogen fertilizers automatically. Ang mangyayari, the fertilizer will automatically saturated with the air. So kaya hindi po ito magagamit ng halaman. Kaya po, tandaan natin ng tamang pag-apply ng foliar fertilizer ay early in the morning and late in the afternoon. So po, patuloy po tayo. Okay, tapos na po tayo magdilig guys, tapos na po tayo magdilig ng ating mga sitaw. So, yan po natin for 30 minutes bago po natin banlawan. So, hangga't hindi pa po mainit, okay pa po yan. So, hindi pa nagkuklose yung stomata ng ating mga pananim, yung tinatawag na breathing organ. So, pwede pa i-absorb yung pataba na ating ini-apply. So, dito sa aking area so far, masyadong sabi natin na presko pa yung panahon. So kaya talagang swak na swak ito para po sa ating mga halaman na i-absorb yung ating in-apply na pataba. So hayaan po natin na mainitan yung buong area bago po natin banlawan yung ating pananim na mga sitaw. So guys, kung nagustuhan yung ating video para sa umagang ito, huwag kakalimutang i-like, i-share at i-subscribe. So at mag-subscribe. So para po kayo ay laging updated sa mga susunod na mga videong aking i-upload. So maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po na pagtangkilik sa aking mga munting video. Sa muli ito yung Hardner Rungurang sasabing maraming salamat sa inyong lahat at kita-kita tayo ulit para sa susunod na videong aking i-upload. Bye-bye, God bless you all and follow for more.